Sa sandaling ito, naghahanda si Leping ng orange juice na kanyang inani para kay Annie. Nang ibinigay niya ito kay Annie, sinabi niya na makakatulong ito sa kanyang pagkahilo at mas mapapalinaw pa ang kanyang pag-iisip. Agad namang nagpasalamat si Annie at habang iniinom niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang kapangyarihang sumasabog sa kanyang katawan. Naisip niya na habang dumadaloy ito sa kanyang buong katawan, tinatanggal nito ang kanyang pagod at pinabubuti ang kanyang pakiramdam. Dahil dito, inisip niya na ito ay isang highly advanced divine magic. Pagkatapos nito, tuluyan siyang nagkaroon ng enlightenment, ngunit kasabay nito, bigla niyang nakita ang isang madre na may nakakatakot na itsura. Sinabi ng madre na siya ay si Annie at si Annie ay siya, kaya tigilan na niya ang pagtatago sa kanya at ihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa mga sinabi ng multo ng kanyang nakaraan, biglang tumulo ang mga luha ni Annie, para bang bumabalik na ang lahat ng kanyang masasakit na alaala. Samantala, si Leping, na nakaupo na sa kanyang sofa, ay nagsabi na ang pananatili sa kanyang bahay ay ang pinakamasarap na pakiramdam at talagang hindi para sa kanya ang pag-a-adventure. Habang nagre-relax siya, pumasok naman sa bahay si Elizabeth. Nang makita niyang nakatulala si Annie, sinabi niya na mukhang naalala na nito ang lahat ng nangyari sa kanyang nakaraan. Matapos maupo, sinabi ni Elizabeth kay Annie na ang kanyang mga ninuno ay minsan nanumpa ng kanilang katapatan sa kanya at nangakong magiging loyal palagi. Kasunod nito, ngumiti siya at sinabi na kung ang bloodline ni Annie ay nagising na, marahil ay nagising na rin ang kapangyarihan ng sumpa nilang iyon. Nang marinig ito ni Annie, biglang pumasok sa kanyang isipan kung sino nga ba ang babaeng kaharap niya. Sa sandaling ito, nakita niya si Elizabeth bilang ang Demon Queen at parang nasa palad siya nito. Sa pagkakita ng mga bagay na ito, nanginginig na tinanong ni Annie kung si Elizabeth ba ang legendary Demon Queen. Hindi itinanggi ni Elizabeth ito at sinabi niyang tama, siya nga ang pinuno ng mundong ito, si Elizabeth. Sinabi naman ni Annie na base sa mga sinaunang records, namatay na si Elizabeth kasama ang hero, kaya tinanong niya kung si Leping ba ang legendary hero. Napakamot sa ulo si Leping at sinabi, kahit nakakahiya ang titulong iyon, totoo na siya nga ang tinatawag na hero. Matapos malaman ni Annie ang katotohanan ito, sinabi niya na ang nangyari pala noong mga panahong iyon ay nakipaglaban si Leping kay Elizabeth, ang Demon Queen, upang malaman kung sino ang pinakamalakas. Matapos ang isang buwang labanan, nagkaroon sila ng feelings para sa isa't isa. Kalaunan, itinigil nila ang kanilang laban, na in love, at namuhay ng tahimik sa liblib na lugar na ito sa loob ng 500 taon. Nang marinig ni Elizabeth ang conclusion ni Annie, hindi niya ito itinanggi at sinabi niyang malapit nga iyon sa katotohanan. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ito ni Leping at sinabi na baka ma-offend si Elizabeth sa kwento ni Annie. Wala nang nagawa si Annie kundi sumang-ayon na lamang sa magkaibang sagot ng dalawa. Samantala, binago ni Elizabeth ang usapan at sinabi kay Annie na bilang isang descendant ng isang demon super warrior bloodline, masyadong mababa ang kanyang kalagayan ngayon. Sinabi pa niya na ipinapahiya niya ang kanyang mga ninuno sa Demon Clan sa kanyang kasalukuyang estado. Nagtaka naman si Leping sa mga narinig at tinanong si Elizabeth kung talagang nagmula si Annie sa Demon Clan. Napayuko na lang si Annie, walang masabi, at nadama ang panlulumo. Ngunit hindi pa dito tumigil si Elizabeth. Sinabi niya na 600 taon na ang nakalipas. Isang bata mula sa Demon Clan na may pangalang J-Jim ang may bloodline na kapag ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Umiilaw ng pula ang kanyang mga mata. Kapag nangyari iyon, tumataas ng malaki ang kanyang combat skills. Ngunit habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, nagiging masyadong marahas siya, at ang tanging nagpapasaya sa kanya ay ang patuloy na pagpatay. Sa loob lamang ng ilang taon, nagdulot siya ng labis na kaguluhan sa teritoryo ng Demon Queen sa Northern Territories, at higit sa 100 elite na tauhan niya ang napaslang ng demon na ito. Habang nagpapatuloy siya sa pagpatay, lumalaki rin ang kanyang ambisyon. Kalaunan, direkta siyang nagtungo sa kastilyo ng Demon Queen upang talunin ito, ngunit mabilis siyang natalo at kalaunan, isinelyo ang kanyang violenteng pagkatao.
Pagkatapos noon, nangako siyang magiging loyal sa Demon Queen hanggang sa mga susunod na henerasyon. Matapos marinig ni Annie ang kwento, sinabi niya na wala siyang alam tungkol dito. Ang tanging naaalala niya ay namuhay siya sa isang ampunan kasama ang mga madre at ang kanyang mga kasamahang bata, na itinuring niyang pamilya. Sinabi naman ni Elizabeth na ang pumatay sa lahat ng nandoon sa ampunan noong nawala siya sa katinoan ay si Annie mismo. Dahil hindi matanggap ni Annie ang katotohanan ito, inilagay niya sa kanyang isipan na inaantay niyang bumalik ang madre. Pagkasabi nito, nagtaka si Elizabeth kung bakit, noong nawala siya sa pamumuno, hindi nagtangka ang mga ninuno ni Annie na maging bagong pinuno ng kontinente. Dahil kung gugustuhin nila, magagawa nila ito. Kaya sa mga kaisipang ito, sinabi ni Elizabeth sa sarili na mukhang marami pa siyang kailangang alamin. Sa kabilang banda, nagsimula na namang manginig si Annie at pilit itinatanggi sa sarili na siya ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang mga itinuturing na pamilya sa ampunan. Nang makita ni Leping ang nangyayari, tinanong niya si Elizabeth, na kung totoo ang sinasabi nito, sino ang mga batang nakita nila sa pamilihan na kasama ni Annie noon. Sumagot si Elizabeth na ipapakita na lamang niya para mas maunawaan nila ang sitwasyon, at pagkatapos ay nagbukas siya ng portal na tinawag niyang transfer door. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya na ipapakita niya sa kanila ang kasinungalingan tungkol sa mga tinatawag ni Annie na kanyang mga kapatid. Sa sandaling ito, kumonekta ang portal patungo sa kinaroroonan ng mga itinuturing ni Annie na mga kapatid, at nakita nila ang tatlong manika na nandoon. Agad namang nag-react si Annie at tinawag ang mga ito na kanyang mga brothers at sisters. Sa kanyang paningin, nakita niya na sumagot ang mga ito at sinabihan siyang makipaglaro sa kanila. Sinabi pa ng isa na ang kanilang sister Annie ay napakabait sa kanila. Kasunod nito, nagsimulang tumakbo ang mga bata patungo sa kanila, ngunit bago pa ito magpatuloy, ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan at matapos nito, bumalik sa pagiging mga manika ang mga bata. Pagkatapos mangyari ito, sinabi ni Elizabeth kay Annie kung naiintindihan na ba niya ang nangyayari. Ipinaliwanag niya na dahil sa patuloy na paggamit ni Annie ng kanyang magic para mapagalaw ang mga manikang ito, hindi siya nag-level up at nanatili lang siya sa magician level. Si Leping, matapos makita at maunawaan ang nangyari, ay nalungkot para kay Annie. Sinabi naman ni Elizabeth kay Annie na upang matalo ang mga miyembro ng Dark Guild, napilitan siyang gisingin ang kanyang bloodline upang protektahan ang mga mahal niya. Ngunit nang gawin niya ito, nawala siya sa katinoan at napatay pati ang kanyang pamilya. Ito ang katotohanan na pilit niyang iniiwasan. Sa sandaling ito, nagsimula na namang mawala ng kontrol si Annie sa kanyang pag-iisip, dahil pilit niyang sinasabi sa sarili na hindi totoo ang lahat ng sinabi ni Elizabeth. Habang nagpapatuloy ito, itinaas ni Elizabeth ang kanyang kamay at ipinosisyon ito na parang pipitik. Nang gawin niya ito, isang imahe ng kamay ang lumitaw sa harapan ni Annie at pamitik ito sa kanyang noo. Kasunod nito, tuluyan nang nawala ng malay si Annie at bumagsak, ngunit nasalo siya ni Leping bago pa ito bumagsak sa lupa. Sinabi ni Elizabeth kay Leping na alam niyang nais ni Leping na tulungan si Annie, ngunit binanggit niya rin na sa ngayon ay nawalan lang ng malay si Annie. Gayunpaman, kapag nagising ito, maaaring mawalan na naman ito ng kontrol sa sarili. At kung mangyari iyon, ang buong bayan kung nasaan sila ay maaaring mawasak. Sumagot si Leping na naiintindihan niya ito, kaya sinabi niya na ipagkatiwala na lamang niya sa kanya ang solusyon sa problemang ito. Makalipas ang ilang sandali, nasa simbahan na si Leping kasama si Annie, na hanggang ngayon ay walang malay pa rin. Habang abala si Leping sa kanyang ginagawa, unti-unti nang nagising si Annie. Nang makita niya si Leping, tinanong niya kung siya ba ang nagdala sa kanya doon. Sinabi ni Leping na tama siya, at dahil sa tulong ng portal ni Elizabeth, madali lang niyang nagawa iyon. Tinanong din ni Leping si Annie kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Bigla namang umiyak si Annie matapos marinig ito at sinabi na naaalala na niya ang lahat, na walang mga madre o mga bata, at siya ang pumatay sa kanilang lahat. Ngumiti si Leping at sinabing nagkakamali siya, dahil pinuprotektahan lang niya ang kanyang mga kapatid at hindi siya ang pumatay sa kanila.
Ngunit patuloy na umiyak si Annie at sinabi na siya talaga ang may kasalanan at dapat sisihin. Dahil nang mawalan siya ng kontrol, sinubukan pa niyang takasan ang kanyang mga nagawa. Sinabi naman ni Leping na ang tunay na may kasalanan ay ang Dark Guild na nagpaaktibo sa kanyang bloodline, kaya pinayuhan niya si Annie na tigilan na ang pagsisisi sa sarili. Sinubukan ni Leping na baguhin ang usapan at sinabi kay Annie na kinukulang siya ng materyales para matapos ang manikang ginagawa niya. Patuloy naman na umiyak si Annie at sinabi na siya ang pumaslang sa kanyang mga kasamahan, at hindi magbabago ang katotohanan iyon kahit ano pa ang sabihin ni Leping. Hindi ito pinansin ni Leping at sa halip, sinabi niya na mahusay si Annie sa paggawa ng mga manika, ngunit dahil natatakot siya na lumabas ang mga bulak sa loob, gumawa siya ng maraming buhol. Sinabi ni Leping na kahit ganoon, unti-unting mawawala ang espiritu ng mga manika. Patuloy na tinatahi ni Leping ang mga manika at sinabi kay Annie na tutulungan niya itong tanggalin ang mga buhol at ayusin ang mga ito. Nang sabihin niya ito, napatingin si Annie sa mga manikang itinuturing niyang mga kapatid, at nang makita niya ang mga ito na nagkahiwa-hiwalay na ang mga bahagi ng katawan, nagsimula siyang mapaiyak. Pagkatapos nito, nagsimula na namang mawala ng kontrol si Annie sa sarili. Habang nangyayari ito, nagsimulang magsalita si Leping at sinabing minsan ay sinabi ni Shakespeare na, "Huwag manatili sa ilalim ng puno, huwag manatili sa ilalim ng ulan, at huwag umiyak sa gitna ng kadiliman." Matapos sabihin ito, natagpuan ni Annie ang sarili sa gitna ng isang matubig na lugar. Habang tinatanong niya kung nasaan siya, nakita niyang bumababa mula sa kalangitan ang isang kamay. Habang nangyayari ito, sinabi ng may-ari ng kamay na tumingin siya sa unahan at huwag nang tingnan ang likuran, dahil habang mayroon siyang tapang na harapin ang nasa unahan, matatagpuan niyang ang mga hamog sa kanyang harapan ay isa lamang maikling tag-ulan. Habang nasisilaw pa si Annie sa liwanag na nagmumula sa langit, nakita niya si Leping na lumitaw mula sa kalangitan. Sinabi ni Leping sa kanya na tumingin siya sa unahan dahil mayroong maliwanag na kalangitan na magbibigay sa kanya ng determinasyon para magpatuloy. Sa sandaling ito, kinuha ni Leping sa kanyang kamay si Annie at unti-unti siyang itinaas. Matapos mangyari iyon, bumalik na siya sa kanyang kwarto at nakita niya si Leping na hawak ang isang manika na nasa anyong anghel. Sinabi ni Leping na ginawa niya ang manikang ito mula sa ibang manika at ang pangalan nito ay Rafael. Ang manikang ito, na isang angel doll na may pangalang Rafael, ay may malaking gampanin sa mga darating na kaganapan, kaya huwag niyo itong kalimutan. Matapos ibigay ni Leping ang manika, ngumiti siya kay Annie at sinabi na umaasa siyang matutulungan siya ng manikang ito na tuluyang maghilam ang kanyang puso. Nang tanggapin ni Annie ang manika, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam mula dito at sinabi na ang pakiramdam na iyon ay katulad noong kasama pa niya ang kanyang mga brothers at sisters. Habang umiiyak siya, nakita niya si Leping kasama ang iba pa niyang mga kapatid. Masayang sinabi ng mga ito na sa wakas, malaya na sila at nagpapasalamat sila kay Annie. Sinabi pa nila na hindi na niya kailangang mag-alala para sa kanila at dapat siyang mabuhay ng masaya para sa kanila. Habang unti-unting naglalaho ang mga ito, nagpaalam sila hanggang sa tuluyan na silang maglaho. Nagsimula namang umiyak ng husto si Annie dahil sa mga pangyayaring ito at nangako na paprotektahan niya ang simbahan. Nilapitan siya ni Leping at hinawakan ang kanyang ulo, sinasabi na pagkatapos ng ulan ay darating ang isang maliwanag na kalangitan. Pagkasabi nito, napabuntong hininga si Leping at inisip na mabuti na lang at nakapagbasa siya ng ilang libro tungkol sa psychotherapy para matulungan si Annie sa kanyang problema. Ngunit naisip din niya na, para makasigurado, kailangan niyang bumalik kay Annie ng regular para matuluyan itong gumaling. Samantala, sa Demon Realm, sa Death Swamp, kasalukuyang naglalakbay si Emilia at tila may hinahanap sa lugar. Bumaba siya sa isa sa mga bato at habang sinusuri ang paligid, may napansin siya sa di kalayuan, kaya nagsimula siyang maglakad. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang ilang mga halimaw na nagsasabing ang kanilang pagkain ang mismong lumapit sa kanila. Sinabi naman ng isa na kung sino ang makakapatay dito ay maghahati-hati sila. Isa pa ang nagsabi na gusto niyang ang kaluluwa nito ang kunin.
Sa sandaling ito, makikitang iba't ibang klase ng mga halimaw ang hamarang sa daraanan ni Emilia. Habang iniisip nila kung anong parte ng katawan niya ang gusto nilang kainin, bigla na lang nawasak ang kanilang mga katawan. Pagkatapos mangyari ito, napamura si Emilia at sinabi na ang mga basurang ito ay tinatrato ang teritoryo ng kanyang master na parang tambakan ng basurang katulad nila. Dahil sa takot, nagsimulang manginig ang ibang mga halimaw at agad na gumawa ng daan para makadaan si Emilia. Kasunod nito, nakaharap ni Emilia ang isang malaki at matabang halimaw. Tinanong siya nito kung sino siya at kung talagang ganun kalakas ang loob niya para gumawa ng gulo sa kanilang Dark Guild. Ang matabang halimaw na ito ay isa pala sa mga 6-pillar demon ng Dark Guild, na si Kertusad, isang 5-star demon ancestor. Kasunod nito ay nagpakilala ang halimaw at inutusan si Emilia na lumapit, ngunit tinitigan lamang siya ni Emilia ng walang emosyon. Samantala, sa loob ng Dark Guild, makikita ang napakaraming tila itlog na naglalaman ng iba't ibang parte ng katawan ng mga halimaw, at dahil sa dami nito, nakabuo na ito ng isang malaking tore. Sa isang bahagi ng lugar, na tinatawag na Dark Guild Hall, kasalukuyang nag-uusap ang mga matataas na pinuno ng Dark Guild. Sinabi ng isa sa kanila na naramdaman niya ang pagdating ng isang malakas na nilalang at ngayon ay nasa pintuan na ito ng kanilang headquarters. Sinabi naman ng isa sa mga 6-pillar demon na si Samawi, isang 1-star demon sovereign, na ang mga tauhan ni Ghana ay naubos lahat ng sumalakay ang mga ito sa Sword Saint Guild. Kaya iniisip niya na marahil ang nilalang na nasa kanilang pinto ngayon ay miyembro rin ng Sword Saint Guild at nandito para mag-higanti. Sinabi naman ni Ruth, isa rin sa 6-pillar demon at isang 2-star demon ancestor, na hindi yun magiging problema dahil si Tusad ang nagbabantay doon, at tiyak na mapipigilan nito ang sinumang nandoon. Nagsalita rin si Experiment number 24, isa pang miyembro ng 6-pillar demon at isang 1-star demon sovereign, at sinabihan si William kung gusto ba nitong pumunta doon para magkaroon ng kaunting kasiyahan. Agad naman siyang pinatahimik ni William, isa rin sa mga 6-pillar at isang 3-star demon ancestor, at sinabihan itong manahimik. Kasunod nito, nagsalita na ang Dark Guild Vice President na si Dago, isang 4-star demon sovereign. Sinabi niya na kahit sino pa ang dumating doon, kahit ang Swordmaster mismo, ay hindi na makakabalik ng buhay. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagsalita ang Dark Guild President na si Malfoy, isang 1-star demon sovereign. Sinabi niyang noong una, nag-aalala pa siya sa mga kakulangan sa materyales, ngunit ngayon ay hindi niya inaasahan na i-deliver ito mismo sa kanilang pintuan. Kaya dahil dito, nagsimula siyang tumawa. Samantala, sa labas, makikitang ang matabang halimaw kanina, ay ngayon ay nakaluhod na at puno ng sugat ang katawan. Habang nanginginig pa ito dahil sa mga pinsalang natamo, tinanong niya kung paano nangyari na ang kanyang abyss magic at mga magic tools ay walang epekto sa kalaban. Dahil dito iniisip niya na hindi maganda ang kanyang kalagayan dahil tila walang katapusan ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Kaya nagpasya siyang mas mabuting gamitin ang teleportation magic upang makabalik sa kanyang mga kasamahan at ipaalam ang impormasyong ito. Ngunit bago pa niya magawa ito, isang malaking kamay ang dumurog sa kanyang buong katawan hanggang maging parang giniling na karne. Sa sandaling iyon pala ay ginamit ni Emilia ang kanyang Dragon's Claw upang paisain ang matabang halimaw na iyon. Matapos gawin ito, nakita niyang papalapit sa kanyang kinaroroonan ang napakaraming mga halimaw, at nang makalapit na ito, nalaman niyang sila ay mga Great Apostle ng Dark Guild. Sinabi ng isang demon na may 6 na suso na dahil natalo na si Tusad, magkakaroon na ng bakante sa posisyon ng Pillar Demon. Sinabi naman ng isa pa na dahil sa kanilang paglalaban, marahil ay pagod na si Emilia kaya nakikita nila ito bilang magandang oportunidad. Nagmungkahi ang isa na magtulungan na lamang sila at gamitin ang kanilang dami upang mapaslang si Emilia. Sa kabila ng kanilang presensya, nanatiling walang emosyon si Emilia at sinabi na hindi siya makapaniwala na mas marami pang basura ang dumating. Kasunod nito, nagpalabas siya ng isang manifestation ng kanyang Golden Dragon King form at ginamit ang kanyang kakayahang Dragon King Roar. Sa sandaling gawin niya ito,
nagsimulang sumakit ang mga ulo ng mga Demon Apostle at pagkalipas ng ilang sandali, bigla na lamang sumabog ang mga ito. Kalaunan, bumagsak sa lupa ang mga nagkapira-pirasong bangkay ng mga demon. Habang patuloy na umuulan ng mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng mga demon, maangas na sinabi ni Emilia na tapos na siya sa lugar na iyon. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang mga pakpak at mabilis na lumipad palayo. Kalaunan, narating niya ang isang pinto na may malalaking mata. Sinabi ng pinto sa kanya na kung gusto niyang pumasok, kailangan niyang sagutin ang isang tanong. Kung magkamali siya, ang kapalit ay ang kanyang buhay. Wala namang balak makinig si Emilia, at sa halip, naghandang sipain ang pinto. Matapos gawin ito, nagkaroon ng malaking pagsabog at mabilis na nawasak ang pinto. Pagkatapos mabutas ang pinto, pumasok si Emilia sa loob. Habang naglalakad, sinabi niya na natagpuan na rin niya si Malfoy. Nagkaroon ng sandaling katahimikan pagkatapos niyang sabihin ito. Dahil dito, sinabi ni Emilia na mas lalong pumangit ang si Malfoy. Tumawa naman ang lalaking puno ng mga tubo sa katawan na si Malfoy at sinabing tama siya, dahil matanda na siya ngayon. Kasunod nito, ngumiti si Malfoy at sinabi, "Long time no see, Lady Emilia." Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na ang subscribe, at idamay mo na rin ang like, share, at notification bell, para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito. Salamat!